Katanungan galing kay kapatid na Isa Santos. Hindi ko alam kung saan na ang ating kapatid ngayon. Sa Australia ba siya ngayon o sa Canada or somewhere in Europe? Okay, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan po ako, ano po ang pangkalahatang hatol ng Islam tungkol sa paglalagay ng lapida o gravestone sa libingan? Ito po ba ay pinahihintulutan or ipinagbabawal? Jazakallahu khairan. Okay. So let's talk about it. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi kapatid at naway dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kaalaman at pagnanais na sundin ng sunnah sa lahat ng aspeto ng buhay, maging sa mga usapin ng libingan at paglibing. Na kung kaya, ano ang hatol sa paglalagay ng lapida? Ulatin natin, okay? So, anong hatol sa paglalagay ng lapida o gravestone sa libingan? So, ang paglalagay ng simpleng palatandaan o marker sa libingan upang makilala ito ay pinahihintulutan. Subalit, ang pagpapatayo ng engranding lapida, mga monumento, mga mausoleum o mga palamuti sa ibabaw ng libingan ay ipinagbabawal ayon sa sunnah. Ang propeta sa Islam ay naglagay ng palatandaan sa libingan mula kay Al-Muqtalib ibn Abi Wada'a radiyallahu an, na kung saan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dufina Uthman ibn Mad'un ata bihajarin wa wada'ahu 'inda ra'sihi wa qala ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilayhi mimma man mata min ahli, rawahu Abu Daud. Nang mailibing si Uthman bin Mad'un, nagdala ang propeta sallam ng isang bato at inilagay ito sa gawing ulunan ng kanyang libingan at nagsabi, mamarkahan ko sa pamamagitan nito ang libingan ng aking kapatid upang malaman ko ito at mailibing ko malapit sa kanya ang sinumang mamatay mula sa aking pamilya. So ito ang pangunahing patunay na pinahihintulutan ng simpleng pagmarka sa libingan upang makilala ito. Pangalawa, ipinagbabawal ang pagpapatayo at pagpapaganda ng mga libingan. At ito ay napatunayan sa hadith mula sa hadith ni Jabir bin Abdullah radiyallahu an. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabru wa ay yuq'ada alayhi wa ay yubna alayhi, rawahu Muslim. Ipinagbawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang pagpapalitada ng libingan, pag-upo rito, no? At pagpapatayo ng anumang istruktura sa ibabaw nito. Pangatlo, yung pagpapataas ng libingan ng sobra ay hindi sunnah. At ito ay napatunayan sa hadith mula kay Abu Al-Hayyaj radiyallahu an, rahimahullah, As-Sa'di rahimahullah, sinabi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah alaihi wasallam, ala tada'a timthalan illa tamasta wala qabran mushrifan illa sawaita, rawahu Muslim. Hindi ba kita uutusan sa ipinag-utos sa akin ng sugo ng Allah, huwag mag-iwan ng ribulto maliban na iyong sirain at huwag mag-iwan ng mataas sa libingan maliban na iyong pantayin. So ang mga ulama ay nagbigay ng komentaryo, no, at mga opinion hinggil sa usapin na ito. Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi sa Sharh Sahih Muslim, sinabi niya tungkol sa hadith ni Jabir, may malinaw na pagbabawas sa pagpapatayo ng gusali o istruktura sa ibabaw ng libingan. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' Fatawa, walang masama sa paglalagay ng bato o simpleng palatandaan upang makilala ang libingan. Ngunit ang pagtatayo ng marmol, monumento at mga gusali ay hindi kabilang sa sunnah. Maging si Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagwika sa Fatawa Nur ad-Darb, ang layunin ng marker ay pagkilala lamang sa libingan. Ang anumang lampas doon na may pagmamataas, pagpapaganda o paggastos ng malaki ay hindi pinahihintulutan. Okay? So ano ang pinapayagan at hindi pinapayagan? Simpleng bato o marker para makilala ang libingan. Sa ang hatol dito, ito'y pinahihintulutan. Pagsulat ng pangalan para sa pagkakakilanlan ayon sa ilang ulama, pinahihintulutan kung walang pagmamalabis. Maliit na lapida para sa identification, ito'y pinahintulutan. Marmol na engrandi at mamahaling lapida, ito'y makruh, ito'y haram ayon sa antas.
Bagkus ito pa ay maaaring panggagaya sa mga non-Muslim. Ang mausoleo o malaking estruktura sa ibabaw ng libingan, ito ay ipinagbabawal. Mga estatwa, larawan, dekorasyon, ilaw at palamuti, ito ay ipinagbabawal. Pagpapataas ng sobra sa libingan, ito ay ipinagbabawal. Okay? So sa madaling salita, pinahihintulutan ng simpleng marker o lapida upang makilala ang libingan. Ang sunna ay ang pagiging simple ng libingan, hindi pinahihintulutan ng ingrande at magagarang lapida, monumento, mausoleum at mga palamuti sa ibabaw ng libingan. Ang layunin ng marker ay pagkilala, hindi pagpaparangal o pagyayabang. So bilang pangwakas kapatid, ang mga libingan, tandaan natin, ay paalala ng kabilang buhay at hindi lugar ng pagpapakita ng yaman o katayuan. Kasi sinabi ng Prophet kuntu nahaytukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudhakkirul akhirah. Rawahu Muslim. Dati ay pinagbawalan ko kayo sa pagdalaw sa mga libingan, ngunit ngayon ay dalawin ninyo ang mga ito sapagkat nagpapaalala ito ng kabilang buhay. Okay? Na kung kaya ang conclusion sa mga nakapag-usapan natin, ulitin ko para madaling maintindihan, ang simpleng lapida o marker para makilala ang libingan ay pinahintulutan sa Islam. Ngunit ang mga magarbong lapida, marmol na monumento, mga gusali at iba pang mga pagpapalamuti sa libingan ay hindi kabilang sa sunnah at ipinagbawal na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wallahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.